Hello po, ayan, magandang araw mga kapatid. Ayan, so ito ay mensahe ng ating Panginoon at sinabi na ito ng ating Panginoon para paalala sa ating lahat. Ayan. So ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat? Maging handa. Ayan. Yan ang sinabi ng Panginoon, maging handa. Ayan, maging handa. Ayan. Ito, ayon sa Mateo chapter 24 verse 42. Ayan. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ayan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, maging handa. Ayan. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo, ito, kung alam na ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Yan, ayon sa Matthew chapter 24 verse 43. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ayan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, ano po, napakagandang message yan para sa ating lahat, na tayo ay laging maging handa sa lahat ng mangyayari. Ano po? So, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga po, biglaan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ayan, so, kaya tayo ay, kaya gawin nating maging handa araw-araw dahil biglaan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi sa Matthew chapter 24, verse 36, ayan, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ayan, walang nakakaalam ng araw o oras. Katulad dyan, nung nangyari nung mga panahon ni Noe, ayan. So, basahin natin, ano po. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ng ama, at maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noong mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ayan, mga kapatid, kaya yung mensahe ng ating Panginoon na napakaganda, maging handa. Maging handa. Ayan. Maging handa tayo. Paano ba maging handa? Una, number 1, yung faith, yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos Ama. Yung pananampalataya natin, yung pananampalataya yung mga kapatid. Maging handa, habang maaga pa, wag na ninyong tanggapin sa buhay ninyo ang kasamaan ng kaaway. Maging handa, panatilihin yung malinaw ang paningin sa paggawa ng kabutihan lagi. Ano po? Yun. Malinaw ang paningin. Yung palaging gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. So, maging handa ka sa sarili mo dahil walang makakaligtas sa mangyayaring ito na halimbawa sakuna yung katulad na lang ng nangyari ngayon, kanina sa Taiwan. Ayan po, 7.9 na magnitude ang tumama sa Taiwan. So, maraming gusali dun yung pinakita sa news na talagang nasira. So, sabi pa nila magkakaroon ng tsunami dito sa atin dahil malapit lang yung Taiwan sa Pilipinas. So, pray natin yan na naway wag nang mangyari yon. Ano po? Pero kung tayo naman ay, kung kayo naman po ay ginigising lang ng Panginoon para wag kayong tuluyang mapahamak, yun ang way ng ating Diyos Ama.
siguro mas maganda, mas lumapit na kayo sa ating Panginoon, makipag-isa na kayo sa ating Diyos Ama. Yun yung maganda, ano po, kasi hindi na, sa panahon natin ngayon, hindi na pwede yung puro kasiyahan saya na puro kalukuhan, hindi na yan. Ang adapt na lang, ang i-adapt nyo na lang po sa inyong mga sarili yung manumbalik kayo, makipag-isa na kayo sa Panginoon, at lahat ng kasamaan na yan, nakasalanan na yan, na galing sa kaaway, ay wag na po ninyong tanggapin, ano po. So, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, maging handa. Kaya makipag-isa ka na sa Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos Ama, manumbalik ka na, at yun ang the best para sa iyo. Yun ay para sa iyo, at yun ang kagustuhan ng ating Diyos Ama para sa iyo, ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi ka tuluyang mapahamak. Amen. Ayan. God bless sa iyo, kapatid.